Sinasabi ko sa'yo, Lu Shengswan, kung hindi mo kayang maglabas ng 8.88 milyon na dot, kalimutan mo na ang pagpakasal sa akin. Ven? Anong sabi mo? Hindi ba tayo nagkasundo? Nakita ko online na kapag kinakasal ang mga tao, ang panig ng lalaki direktang nagbibigay ng 8.88 milyong dot plus isang villa. Ikaw, 880,000 lang at nautang pa. Nakakahiya naman. Narinig mo ba yon? Kahit ang matalik kong kaibigan, mas malaki pa sa iyo. Minmin, anong gagawin natin ngayon? Xu Jingwen, 880,000. Naibigay ko na lahat ng meron ako. Saan ko hahanapin ang 8.88 million? Pinapatay mo ako. Patayin ka? Ang buhay mo ba ay katumbas ng 8.88 milyon? Oh, Lu Shengshuan, hindi ba ikaw ang laging nagsasabi na mahal mo si Wenwen? Kung mahal mo ang isang tao, hindi ba dapat mong tuparin lahat ng hiling niya? Pero mabait naman si Wenwen. Hindi naman niya nais na itulak ka sa kagipitan. May ibang paraan. Gumapang ka sa ilalim ng aming mga binti. Gumapang ka lang. At hindi na babayaran ang 8.88 milyon. Tutuloy pa rin ang kasal. Anong sabi mo? Medyo maawain na, di ba? Ikaw, kayong dalawa. Sige na, nobyo, anong hinihintay mo? Hindi ba si Wenwen ang pinakamamahal mo? Gumapang ka lang sa ilalim ng mga binti namin. Hindi ka naman mamamatay. Sumasang-ayon naman lahat, di ba? Ang totoong lalaki, marunong yumuko. Gumapang. Gumapang. Huwag kang duwag. Lu Shengswan, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagiging mahirap. Ang pagiging mahirap ay sapat na nga, pero sobra kang naghahangad. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kung hindi ka makapaglabas ng 8.88 milyon, gumapang ka sa ilalim ng aming mga binti, dilaan mo ang alak sa sahig, at umalis ka na ng tuluyan. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2, Xu Jingwen? Yang 880,000 dot, hindi ko na ibibigay. Ituring mong itinapon sa mga aso. Saklolo, may makakatulong ba? Para lang makapag-ipon ng dot, wala na akong pera. Kung mandadaya sa akin ang matandang iyon, masisira ang buhay ko. Kalimutan mo na. Salamat, binata. ang tapang mo. Tinulungan mo pa nga ang isang matanda. Buti naman po. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tigil ka diyan. Kailan mo babayaran ang 100,000 na utang mo sa akin? Hindi ba natin kinansela ang kasal? Bakit ko kailangang magbigay pa ng 100,000 bilang dot? Kabayaran ito sa sakit na dinulot mo. Bulag yata ako na sinayang ang mga taong ito sa isang dukhang walang kwenta tulad mo. Binibini, hindi mo dapat sabihin iyon. Mabuting tao ang binatang ito. Tumahimik ka. Isang matandang sinungaling na nakahiga dito sa harap ng lahat para manloko ng tao at hinahamon mo pa ako. Sino ang nanglolo ko? Tigilan mo na ang daldal. Sinasabi ko sa'yo, ibigay mo na ang pera. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang bagong trabaho mo. Nay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat sa binatang ito. Bibigyan kita ng kalahating milyon bilang gantimpala. Kalahating milyon? Nay, bakit mo pinadala sa akin ang rehistro ng pamilya? Binata, pumunta ka ulit sa opisina ng rehistro sibil at maging manugang ko. Aalis ka na ba ng ganyan? Ano pa? Kahit papaano, dapat kilalanin natin ang isa't isa. Kung tutuusin, kasal tayo. Makinig ka nga sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Niloko mo ang nanay ko para magtiwala sa'yo. Mula sa akin, wala kang makukuha. Ni hindi ko nga kilala ang nanay mo. Wala akong gusto mula doon. Natatakot ako na baka atakihin na naman sa puso ang nanay ko, kaya pumayag muna ako sa kanya. Bukod sa sertipikong ito, wala tayong relasyon kahit ano. Ang pera sa card na ito ay pasasalamat ko sa pagligtas mo sa nanay ko. May 500,000 dito. Mahigit 50 milyon iyan. 50 milyon? 50 milyon? Ano ang trabaho mo? Paano ka nagkakaroon ng napakaraming pera? Kahit kailan, ikaw lang ang sasagot sa mga tanong ko. Wala kang karapatang magtanong sa akin. 10 araw mula ngayon, sa parehong oras, magkikita ulit tayo dito. Kung mahuli ka kahit 1 segundo, babaliin ko ang mga binti mo Bakit ka pa babalik dito? para magdiborsyo. 50 milyon. Paano iyon posible? Siguradong nagsisinungaling siya sa akin. Anak, lumala na ang kalagayan ng tatay mo. Magpadala ka agad ng 30,000 para sa bayarin sa ospital. Saan ako kukuha ng 30,000? Baka subukan ko. Bahala na. At saka, wala namang mawawala kung susubukan. Anak, saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Buong 300,000. Kaya talagang may ganoong kalaking pera ang card na ito? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Uy, nandito ka rin pala.
Bakit ka nandito? May sasabihin ako sa'yo. Kapag kaya mo na itong bayaran, saka mo ako hanapin. Hindi kita hahanapin. Huwag mo rin akong hanapin. Tigil. Pirmahan mo muna itong kasulatan ng utang. Yung 100,000 na utang mo sa akin, babayaran mo mula sa buwan ng sweldo mo. Kung hindi, hindi lang kita itatanggal sa trabaho, ipapahiya ko pa ang mga magulang mo sa probinsya. Ang babaeng ito, walang hindi kayang gawin. Ngayon, aayusin natin to lahat. Pirmahan mo. Ano pang hinihintay mo? Ngayon ka lang nag-iisip na mangutang. Hindi ba huli na? Tsaka, sinong maglalakas loob magpahiram ng pera sa tambay na tulad mo? Sige, naintindihan mo ba? ₱100,000. Kulang pa ba? Isa pang 100,000. Saan mo nakuha lahat ng perang yan? Iyan ang interes. Cheng Xuan, mausap tayo. Biro lang yung kanina. Kailangan ko nang pumasok. Tumayo ka ng tuwid, itaas ang baba, ilabas ang dibdib. Pagdating ng kotse ni Mr. Zhang, lahat ay sasaludo. Sinumang magkamali, aalis agad. Pasensya na, Kapitan. Naabala ako sa daan. Maglalakas loob kang mahuli ngayong darating si Mr. Zhang? Gusto mo nang mamatay? Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko na uulitin. Wala nang susunod na beses. Tanggalin mo yung uniform ngayon din. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kapitan Feng! Kapitan Feng! Darating na si Mr. Zhang. Anumang sandali. Opo, lahat, atensyon. Bumalik na kayo sa pila. Pagkatapos nating salubungin si Mr. Zhang, ako ang bahala sa'yo. Yabing, tingnan nyo yung security team ng kumpanya natin. Sobrang sigla. Paano mo ako nagawang tawagin na, Yabing? Pasensya na, Miss Zhang. Bruha ka, hintayin mo lang. Kapag tapos na ako sa'yo, ipapasuko ko sa'yo ang buong kumpanya. Security guard pala siya ng kumpanya natin. Mas lalo akong may dahilan para maghinala sa kanya. Iniligtas niya ang nanay ko kaninang umaga. At baka na lang pala ang lahat. Hayaan mong makita ko kung ano talaga ang balak niya. Miss Zhang, lalabas na ba tayo? Hindi, at walang magbubukas ng mga bintana. Manatili lang kayo sa kotse. Anong gagawin natin sa kotse? Panoorin mo ang palabas. Bakit huminto ang kotse ni Miss Zhang at hindi siya bumababa? Sinisiyasat ba niya nang sinasadya ang performance natin sa trabaho? Kailangan kong galingan para makapag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Hoy, ikaw! Baguhan, kumahol ka nga ng ilang beses para marinig ni Miss Zhang. Ano? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko sa'yo na kumahol ka. Naiintindihan ko ang salita ng tao, pero salita ba yan ng tao? Ulitin mo nga. Miss Zhang, hayaan mo akong lumabas at tingnan. Walang lalabas. Magkunwari lang kayo na walang nangyayari sa labas. Hindi mo alam ang makabubuti sa'yo, di ba? Inutusan lang kitang kumahol. Kung ikalulugod ni Miss Zhang, baka i-promote ka pa niya mamaya bilang deputy captain ng security team. At hindi ka pa masaya doon. Kapitan, magaling ka bang maging aso? Yan ba ang dahilan kaya ikaw ang security captain? Kahit na nandito si Miss Zhang, tuturuan kita ng asal. Kung hindi, magiging pasaway ka. Miss Zhang, pakiusap, magsalita ka naman. Hindi natin ito pwedeng hayaang magpatuloy. Ikaw ang bumaba at papagahulin mo yung tao. Oo, deserve niya rin. Kakahol siya simula ngayon hanggang bukas ng umaga. Kung titigil siya, kahit isang segundo, may mag-aasikaso sa kanya kaagad. Oo, bago lang yung tao. Hindi pa alam ang mga patakaran. Pagsasabihan ko ang security captain, naturuan siya. Hindi, Director Lee. Mali ang pagkakaintindi mo. Noong sinabi kong kumahol ka na parang aso, ang security captain ang tinutukoy ko. Bibi, Zhang Direct Lee, matututo ka rin ba kasama niya? Hindi. Bababa na ako ngayon. Batang guwardiya, hindi ko inakala. May tapang ka, bata. Lahat tumigil. Uy, pinsan, dumating ka na sa wakas. Anong pinsan? Huwag mo akong tawaging ganyan sa oras ng trabaho. Sige, directly. Nandito ka na sa wakas. Hindi alam ng lalaking to ang mga patakaran. Tuturuan ko pa lang siya ng leksyon. Oo, may problema ka na ngayon. Feng Wei Guo, Narito. tumahol kang parang aso sa harap ng kumpanya. Tatahol ka mula ngayon hanggang bukas ng umaga. Kung maglakas loob kang huminto kahit isang beses, madadagdagan ng isang araw ang pagtahol mo. Pinsan, nagbibiro ka lang siguro? Hindi ako nagbibiro. Si Bibi. Zhang mismo ang nagutos. Ano? Pinsan, kausapin mo siya para sa akin. Seryoso si Bibi, Zhang sa sinasabi niya. Sinong mangangahas na mamagitan para sa'yo? Tumahol ka na. Ako, hindi ko kaya. Tahol? O kaya, iimpake mo ang mga gamit mo at umuwi ka na. Zhang, kahit na hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala, kahit na isa lang akong guwardiya, labis akong nagpapasalamat sa tulong mo. Uy, tagapamahala ng yamang tao. Iangat ang ranggo ng guwardiya na si Lu Shengshuan sa kapitan ng seguridad. Tanggalin ka agad ang kasalukuyang kapitan ng seguridad.
Lu Shengshuan, ano ang tinitingnan mo? At saka, sa ilang araw, maghihiwalay na tayo. Kakaiba, bakit pamilyar ang mukhang iyon? Muyon, hindi mo pa ako binibilhan ng bagong singsing na brilyante sa tagal-tagal. May mga problema ang kumpanya kamakailan. Huwag kang mag-alala. Kapag naging CEO na ako ng kumpanya, ikaw na ang magiging asawa ng CEO, makakabili ka ng kahit ilang singsing na brilyante, hanggat gusto mo araw-araw. Muyon, ang galing mo. Iniwan ko na yung walang perang nobyo ko. Regaluhan mo muna ako ng bag. Pumili ka ng kahit ano sa buong tindahan. Bumili ka ng isa para sa nanay ko at isa para sa kapatid kong babae. Matutuwa sila talaga. Anong ginagawa mo dito? Ang liit ng mundo, no? Sinong nakakaalam kung saan mo inutang ang 200,000 para magmukhang mayaman? Pero alam mo ba kung gaano kamahal ang mga bag dito? Kahit alin sa kanila ay mas mahal pa kaysa sa 3 buhay na sweldo mo. Sino to? Sino pa? Yung walang perang talunan, syempre. Wala siyang dapat gawin dito. Tama. Hindi ba siya marunong lumugar? Mukhang kawawa ang walang perang talunan na. To, mahal, paano mo naman nagustuhan ang lalaking ganyan? Dahil lang hindi kita nakilala ng mas maaga, Muyon. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasangkot sa walang perang talunan na iyon. Director Lee, naalala mo ako? Ikaw yung bantay na yon. Ako na ang pinuno ng seguridad ngayon. Ikaw ang sumira sa pinsan ko at iniwan siyang walang trabaho sa probinsya. Siya ang may kasalanan niyan. Ikaw na walang perang talunan, kahit na pinuno ka, isa ka pa ring bantay. Paano ka nangahas pumunta sa tindahang ganito? Para bumili, balutin mo para sa akin. Teka, niloloko ka lang niya. Kung kaya niyang bilhin, kakainin ko ang sapatos ko sa live stream. Gamitin mo muna ang card ko. Tapos, balutin mo na. Mahal, walang perang security guard nagkukunwari pa rin at hinuhugot ang kanyang card. Tama, malamang wala ng 4 na numero ang laman. Nagpapaka-importante pa rin. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung pumasa ang card niya, babayaran kita ng doble. Tingnan natin kung paano mapapahiya ang talunang ito. Nagmamagaling pa rin. Naaprubahan ng bayad kabuuan, 800 at 50,000 yuan. Ano? Paano yun nangyari? Muyon, ano bang nangyayari? Paano na kaya ng talunang ito iyon? Tiyak sira ang card machine, hoy. Ang card machine mo, may sira ba iyan? Kapag nagbayad ako mamaya, huwag kang magkamali. Director Lee, kakainin mo ba ang bota mo ng live? O magbabayad ng doble? Ako, nagbibiro lang ako. Muyon, hindi mo mababawi iyon. Hahamakin ka ng talunang iyon. Pero hindi ko rin kayang kumain ng sapatos. Kung gayon, magbayad ka ng doble. Kung tutuusin, mayaman si Director Lee Clerk. Dalhin ang card machine. Naaprubahan ng bayad kabuuan, 1,700,000 yuan. Mapagbigay nga si Director Lee, binabati kita. Wen-wen, nakahanap ka ng mayamang nobyo. Lu Shengshuan, tigilan mo ang panunuya. Ang ating Muyon ay palaging mas mayaman kaysa sa iyo. Siya ang direktor ng Shengqian Group at malapit na siyang maging CEO. Walang perang security guard, saan mo nakuha ang lahat ng perang iyan? Hindi ka aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag. At tulungan mo akong makuha iyon bag para sa lalaki. Ibibigay ko iyon sa tatay ko. Teka, nauna akong pumili sa bag na ito. Ako ang naunang nagsabi. Napili ko na ito bago ka dumating. Walang perang security guard. Tingnan natin kung kaya mong talunin ang alok ko. Sigurado ka? Tama, mahal. Hindi tayo pwedeng matalo sa kanya. Siyempre, sigurado ako. Tama, si Muyon ang naunang pumili. Siya. Ibibigay ko na sa'yo. Bigo ang bayad, kulang ang balanse. Limitadong edisyon itong bag. Ito ay 5.1 milyong dolyar. Maaaring si Director Lee ay kulang na ang balance ng card. Muyon, anong nangyayari? Bakit kulang ang balance? Card ng kredito ng kumpanya ito. Malaki ang limit nito. Paano naging kulang? Imposible. Baka may sira ang card machine. Subukan mo ulit. Tinanggihan ang card, kulang ang pondo. Kalimutan mo na. Gamitin mo ang card ko. Na-approve ang transaksyon, kabuuang sinisingil, 5.1 milyong dolyar. Ito. Uy, pinuno ng internal audit. Nakatanggap ako ng mga reklamo tungkol sa marketing director Lee Muyon. Ang limit ng credit card niya ay dapat munang i-adjust. Director Lai, huwag kang magmadali. Uuwi na ako. Hindi ka makakaalis. Ito ay. Anong card ito? Ito ang all-access card ng Shengqian Group. Sa buong kumpanya, hindi hihigit sa 3 tao ang may nito. Paano siya nagkaroon nito? Ang card na ito, saan mo nakuha? Walang komento. Ibalik mo sa akin ang card. Ire-report kita kay Mr. Zhang na pinuno ng seguridad dahil sa pagnanakaw ng all-access card. Hindi ko ito ninakaw. Kaya mo bang sabihin kung saan mo nakuha?
Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan. Kahit ako, wala niyan. Sinong kaibigan ang magbibigay sa iyo ng card na ito? Huwag mong sabihin, si Ginoong Sang ba ang nagbigay sa iyo? Si Ginoong Tsang? Ang pangalan sa marriage certificate ay si Jiang Yabing. Maaari kaya, imposible, imposible. Paano naman nangyari na si Ginoong Tsang ay magpakasal sa isang kawawang security guard na tulad ko? Nagkataon lang. Nawalan ka ba ng dila? Naipadala ko na ang picture kay Ginoong Sang. Hintayin mo lang. Ginoong Sang, ninakaw ng taong ito ang master key card ng kumpanya. Nahuli ko siya sa akto. Dali, magdala ka ng mga tao. Aba, limo yun. Matapos ang ginawa mo, hindi pa nga kita nagagantihan. At naglakas loob ka pang pigilin ang asawa ko? Iyong kawawang security guard, para ka ng patay. Ninakaw mo ang card ni Ginoong Sang. Ilang buhay ba ang akala mo? Muyon, pagdating ni Ginoong Tsang dito, pipilitin nating ilabas lahat ng kinuha niya. Baka marami pa tayong mapipigas sa kanya. Sabi ko sa iyo, regalo ito sa akin ng isang kaibigan. Huwag mo akong siraan. Kaibigan? Isang kawawang security guard na tulad mo, sinong kaibigan ang magbibigay sa iyo ng 50 milyon? Huwag mong sabihing may mayamang babaeng sumusuporta sa iyo. Gian. Zhang. Nandito ka na sa wakas. Itong walang muwang na munting bantay. Ninakaw ang pangunahing card pasok ng kumpanya. Ikaw pala. Ikaw. Director Lee, ang dami mong libreng oras. Gieng. Zhang ako. Ang panloob na audit ay sinusuri ang 3 proyektong hinawakan mo. Hindi nagtutugma ang mga numero. Sa halip na magpaliwanag ka, nandito ka na naglalaro ng pulis? Jijin. Jiang. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kaya kong ipaliwanag. Tungkol sa card na ito, ako mismo ang nagbigay sa kanya. May problema ba? Gigi Anjing. Zhang. Bakit mo ibinigay ang card sa isang gwardiya? Kung sino ang binibigyan ko ay wala kang pakialam, Director Lee. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bumalik ka sa opisina. Jing. Jiang. Kung bibili ako ng bag para sa ibang babae, nagsiselos ka. Pero hinayaan mong bilhan ka ng isang hamak na gwardiya. Lu Shengxuan. Titingnan natin. Shengxuan, pagkasalan mo ako. BB Zhang, salamat sa pagtulong mo sa akin. Ito ang card mo pabalik. At ito ang singsing mo pabalik. Ibalik mo sa akin ang singsing. Mukhang hindi mo naman talaga kaya. Hindi sa hindi ko gusto. Ako. Ibigay mo dito? Ikaw ang CEO ng Shengtian Group. Sa Civil Affairs Bureau noong araw na iyon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano naman kung sinabi ko? Malalaman mong mayamang babae ang pinakasalan mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang, dahil kasal na tayo, kahit pansamantala lang, dapat kilalanin natin ang isa't isa. Tama na. Sasabihin ko sa iyo, Lu Shengxuan. Huwag mong isipin na dahil tinulungan kita ngayon, pwede ka nang magsamantala. Sinabi ko na, bukod sa pirasong papel na iyan, wala tayong relasyon. May 3 araw pa tayo. Kita tayo sa Civil Affairs Bureau. Ano naman ang card na ito? Hindi ko ito kayang tanggapin. Itapon mo kung ayaw mo. Kapag may ibinigay na ako, hindi ko na ito binabawi. Jiang Yabing. Ano ka ba talagang klaseng tao? $10 bilyon. Talagang nakapag-asawa ako ng babaeng CEO na may 10 bilyon. Lu Shengxuan. Pakita mo nga ang ID mo. Lu Shengxuan. Noong huling nakita kita sa tindahan, kasama si Mr. Zhang, akala ko ayos na ayos ka na. Pero utusan ka lang pala. Na-check na lahat. Tuloy po kayo. Gaano ka nakatagal dito nagtatrabaho? Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Lihim ng kumpanya. Lihim, ha? Ginamit mo ang card ni Mr. Zhang para bayaran ang bigay kaya ko. Hindi ka ba nahihiya? Miss, huwag kang makialam sa trabaho ko. Bisita ako ni Mr. Zhang. Sino ang nagpahintulot sa'yo na kausapin ako ng ganyan? Lu Shengxuan, sino ang nakutos sa'yo na pigilan si Xu Jingwen? Hindi ko ginawa. Oo, ginawa mo. Yung security guard sa pintuan hinarang ako ng napakatagal. Ang sama pa ng ugali. Ang tapang mong pigilan ang bisita ng Jingtian? Pina-register ko siya ayon sa patakaran. Patakaran? Mahalaga siyang kliyente. Kung maantala nito ang deal, ikaw ang mananagot. Kailangang magparehistro ang lahat ng bisita. Ang tapang mong sumagot? Sa tingin ko, sinasadya mo lang akong pahirapan. Director Lee, sinadya niya iyon. Noon, hindi kami nagkaroon ng sertipiko ng kasal. May sama siya ng loob sa akin. Ganon ba? Lu Shengxuan, palamunin ka talaga. Hindi ako.
Tigilan mo na. Hindi mo kayang makitang umaasenso ako. Na nakikita mo akong lumalapit kay Director Lee. Naiinggit ka. Kukaltasan ka ng kalahating buwang sweldo. Ipasa mo bukas ang liham ng pagpuna sa sarili. Director Lee, ang galing mo. Nahawakan mo ang tanod na yon sa ilang salita. Trabaho ko lang. Hindi natin pwedeng hayaan ang ganyang tao na sirain ang ating pakikipagtulungan. Ang Departamento ng Panloob na Pag-audit ay puno ng aking mga tauhan, Ginoong Zhang. Ang iyong kumpanya, hayaan mong ako ang magpatakbo nito para sa iyo. Basta't magtulungan tayo. Wala tayong hindi kayang gawin. Tama, Director Lee. Gusto kitang bigyan ng regalo bilang maliit na tanda ng aking pasasalamat. Sa pamamagitan lang ng pagkuha ng loob ni Xu Jingwen, makakakuha ang Shengtian ng pangmatagalang pakikipagsosyo sa Jingtian. Basta't makuha ko ang loob ni Lee mo yun, makakaakyat ako sa antas ehekutibo ng kumpanya. Kukunin ko na. Ma'am Zhang, Ang ating pakikipagsosyo sa Jingtian ay handa na. Sasama ka sa akin para matutunan ang negosyo. Hindi ka pwedeng maging guwardiya habang buhay. Ma'am Zhang, bakit ako? Ikaw ang magiging asawa ng CEO at akala mo pa rin ay guwardiya ka? Ang negosyo ng kumpanya, kailangan mo munang maging pamilyar dito. Itataas kita. Ha? Anong ha? Ipinakikita ko sa iyo ang mundo. Ang mga tao sa Jingtian na hindi mo kilala. Magandang pagkakataon ito para magsanay. Ma'am Zhang, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Kung sasabihin ko ngayon, baka hindi matuloy ang ating pakikipagsosyo. Wala. Parang may ibang iniisip ka. Kaya mo pa bang pumunta sa pulong mamayang hapon? Oo. 2:00 ng hapon, huwag kang mahuli. Siya. Lu Shengshuan, sumakay ka na. Ang Jingtian Group ay ating pangunahing kasosyo. Lu Shengshuan, ang pagsusuot ng uniforme ng guwardiya sa isang pulong pangnegosyo, ikaw ang una. Ako? Wala na akong ibang damit pamasok. Sige, sige. Pagdating nating doon, iparada mo muna ang kotse. Tapos, umakyat ka sa silid ng pulong para hanapin ako. Siya. Lu Shengshuan, Nandito ako para sa pulong. yung pulong, ikaw. Lu Shengshuan, nagbibiro ka ba? Nakabihis ng ganyan, anong pulong ang pinuntahan mo? Ano? Hindi ba pwedeng dumalo ang guwardiya sa pulong? Lu Shengshuan, seryoso ka ba? May ilang bagay lang akong sinabi sa'yo, tapos ganyan ka na. Nakonsensya talaga ako nang umuwi ako noong araw na iyon. Akala ko masyado akong naging mabagsik sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko, tama talaga ako. Sa kalagayan mong ganyan, karapat-dapat ka ba sa akin? Hindi ko naman sinabing karapat-dapat ako sa iyo. Eh anong ginagawa mo sa kumpanya namin? Huwag mong sabihing sinusundan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, nasa Jingtian Group na ako ngayon, ang pangalawang direktor ng kagawaran ng pagmemerkado. Mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Masyado kang nag-iisip. Masyado ka bang nag-iisip? Eh sige, sabihin mo sa akin, anong pulong ang dadaluhan mo sa Jingtian? Sino ba ang akala mo? Ang presidente ng Shengtian. Tama. Ako ang katulong ng presidente. Katulong ni Zhang Yabing, ang presidente, at bantay. Zizang Yabing. Ang bantay ng presidente ng Shengtian Group. Teka, Lu Shengshuan. Kahit na gusto mo akong makita, dapat man lang ay makaisip ka ng isang disenteng dahilan. Tsaka, matagal na tayong hiwalay. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na akong kulitin, ha? Hindi kita kinukulit. Sino to? Ang tapang mong sumagot kay pangalawang direktor Shu? Ewan, mukhang bantay. Kaya pumunta ka rito ngayon. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinabi ko na sa'yo, nandito ako para sa pulong. Sige. Sabihin mo nga. Anong pulong iyon? Saang palapag? Ang Hongfei Conference Room sa ICA, 18 Palapag. Ang Hongfei Conference Room sa ICA, 18 Palapag. Hindi ba iyon kung saan ang kumpanya natin at ang mga mataas na opisyal ng Shengtian Group ay nagdaraos ng mga mahahalagang pulong? Paano niya malalaman? Kahit na maraming empleyado sa loob ay hindi man lang alam ang pangalan ng silid pulungan na ito. Lu Shengshuan, kahit na magsisinungaling ka, dapat man lang ay magkatugma ang mga sinasabi mo. Si Zhang Yabing ay hinding-hindi magdadala ng isang gwardiya sa ganitong pulong. Sinusubukan mo ba talaga akong lokohin na parang 3 taong gulang ako?
Maniwala ka man o hindi, ganyan talaga. Sige, hindi mo ba paulit-ulit na sinasabi na may pulong ka? Kung gayon, umakyat ka na. Gusto kong makita kung paano ka makakaakyat dyan ngayon. Malapit na nga sana akong umakyat. Sige, panonoorin kitang umakyat. Kung makakapasok ka nga sa silid pulong na iyon sa ika-18 palapag, mula ngayon, kukunin ko na ang apelido mo. Anong problema? Nawalan ka na ba ng lakas ng loob? May konsensya ka ba? O kaya'y peke rin ba ang pagkakakilanlan mong bilang katulong ng punong ehekutibo at guwardiya? Presidente Zhang, nakaranas ako ng kaunting problema sa bulwagan sa unang palapag. Magpanggap ka. Ituloy mo lang ang pagpapanggap. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito kayang ituloy. Anong problema? May humaharang sa akin para makarating sa pulong. Iabot mo sa kanya ang telepono. Hayaan mo akong makausap siya. Mabuti kang umarte. Kita mo, nakita ko na ang ganitong panloloko ng maraming beses. Kumusta? Ako si Zhang Yabing. Sino ito? Mukhang kapani-paniwala ang boses. Pero akala mo, maloloko ako ng isang peke. Ako ang kanyang 4 na taong kaklase sa kolehiyo. Ikaw si Jingwen, di ba? Siya, paano niya alam ang pangalan ko? At ang boses na ito ang boses na ito. Paano nangyari na siya talaga? Ikaw talaga si Zhang Yabing. Ano? 4 na taon na? At hindi mo man lang makilala ang boses ng dating kaklase? Gusto mo bang banggitin ko yung panahong humiram ka ng notes ko sa kolehiyo? Hindi na kailangan. Miss Zhang, hindi ko alam na ikaw pala. Isa si Lu Shengxuan sa mga kasama ko. Ngayon ay kumakatawan siya sa Shengtian Group para dumalo sa pulong ng mga ehekutibo. Sana walang manggulo sa kanya. Ibalik mo ang phone ni Shengxuan. Magsisimula ang pulong sa 10 minuto. Pwede ko na bang makuha ang phone ko? Siya nga pala, kakasabi mo lang na kukunin mo na ang apelyido ko mula ngayon. Miss Xu, aalis na ako sa daan mo. Pupunta na ako sa pulong. Lu Shengxuan. Ikaw, sino ka ba talaga? Sabi ko na sa'yo, ako ay kay Zhang Yabing katulong at bodyguard. Vice, Director, Shu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tungkol sa nangyari lang, walang magsasalita tungkol dito. Lu Shengxuan. Paano siya naging kasangkot kay Zhang Yabing? Ang demonyong babaeng iyon mula sa Shengtian Group. Imposible iyon. Limo yun. Sabi ko sa iyo. Narito si Lu Shengxuan sa Jingtian. Para sa pulong. Ano? Sino ang sinabi mo? Nakita ko siya mismo kanina. Si Zhang Yabing mismo ang tumawag sa akin at sinabing si Lu Shengxuan ang kanyang lalaki. Siya na naman? Ano bang nangyayari sa kumpanya ninyo? Paano si Zhang Yabing na in love sa isang security guard lang? Makinig ka sa akin. Ganoon ba? Itong lalaki, pamilyar na pamilyar. Ang asistan ko, Lu Shengchuan. Ikaw, taga saan ka? Lumaki ako sa ampunan. Hindi ko alam kung saan ako galing. Sa ampunan. Kinoong Huo, kilala mo ba si Xiao Lu? Hindi masyado. Parang itong batang ito mukhang pamilyar. Tungkol sa planong kooperasyon na ito, ano sa tingin mo? Ginoong Huo? Assistant lang ako. Hindi ako makikialam magbigay ng opinyon. Sabihin mo lang kahit ano, okay lang. Sige, diretsahan ko na. Ang proposal ng kumpanya ninyo ay solid, pero ang bahagi ng marketing parang nakakalimutan ang mga kabataan. Paanong naman? Ang mga kabataan ngayon, pinahahalagahan ang personalization at mga karanasan. Ang mga tradisyonal na paraan ng marketing, maaaring limitado lang ang epekto. Makatuwiran. Ma'am, Zhang. Yang assistant mo iba talaga. Kahanga-hanga talaga si Xiao Lu. Binata, interesado ka bang sumali sa Jingtian? Ginoong Huo, ako. Biro lang, pero Xiaolu, dumaan ka ng mas madalas sa Jingtian sa susunod. Xiaolu, iwan mo ang contact mo. Sige, magpatuloy ka. Security, Lu Shengxuan. Opo, Ginoo. Gawin mo ng maayos. Kung may problema ka, pwede kang lumapit sa akin. Maaari bang ang Huo Yunshuan na nawala noon ay siya? Ginoong Zhang, sa kasamaang palad, may pulong ako mamayang gabi. Isang piging. Papupuntahin ko na lang si Xu Jingwen dahil magkakilala naman kayo. Sige, ililibre kita, Presidente Huo, sa ibang araw. Sige, walang problema. Presidente Huo, gusto ninyo akong makita. Ang Shengtian ay may piging ngayon. Pumunta ka at kumatawan sa ating kumpanya. Magkaklase kayo noon ni Presidente Zhang.
ipaabot mo ang aking pagbati. Opo, Presidente Wu. Uy, ipabantay mo si Lu Shengshuan na ito. Presidente Huo, bakit kayo masyadong interesado sa kanya? Nawalan ako ng anak na lalaki ilang taon na ang nakalipas. Ang alam ko lang, noon, nakasuot siya ng pulseras ng pamilya Huo. Bantayan mo iyon. Pulseras? Maaaring ito ba ang ibinigay ko kay Limuyon? Ano ang problema? Bakit nagmamadali? Nawalan si Huo Jingtian noon ng isang anak na lalaki. Nakasuot ang anak ng pulseras ng pamilya Huo. Pulseras? Tama. Iyan ang ibinigay ko sa'yo. Kaya maaring si Lu Shengshuan ay anak ni Huo Jingtian. Oo. Ikaw at ako lang ang nakakaalam tungkol sa pulseras. Basta't itatago natin ito sa ating sarili, sino ang makakaalam na ang pulseras ay dating pag-aari ni Lu Shengshuan? Ikaw, gusto mong magpanggap ako na anak ni Huo Jingtian? Oo. Guwardiya lang si Lu Shengshuan. Bakit siya ang magiging binatang tagapagmana ng pamilya Huo? Tama ka. Dadalhin ko ang pulseras na ito at pupunta kay Huo Jingtian. Tutulungan kitang patunayan ang pagkakakilanlan mo. Pero, kailangan mo munang sumang-ayon sa isang kondisyon. Sabihin mo, Gusto kong manahin mo ang negosyo ng pamilya Jingtian at pakasalan mo ako. Gawin mo akong manugang ng pamilya Huo. sige. Kapag tapos na ito, pakakasalan kita. Ang tunay kong mahal ay si Zhang Yabing. Kung tungkol sa'yo, isa ka lang piyon sa akin. Ano? Isang bagong security guard lang? Hindi kita pinaniniwalaan. Suriin mo ulit. Ji Huo, nakita ko ang pulso ni Limuyon na may suot na pulseras na butil. Ano itsura ng pulseras niya? Mga ordinaryong butil lang. May mga letrang nakaukit dito. Anong mga letra? May letrang Xuan na nakaukit dito. Ano? Xuan? Aling Xuan? Ang Xuan sa Xuan Yuan. Li Muyun. Ji Huo, ano ang nangyari? Maari mo bang dalhin si Li Muyun dito? Gusto ko siyang makita. Ji, Huo, gusto niyo akong makita? Pasok. Umupo. Director Lee? Naririnig kong may pulseras ka sa pulso. Wa. Maari ko bang makita? Ege, Huo. Nakita kita. Sa wakas, nakita na kita. Huo Yunshuan, nawala ka noon. Ito na lang ang natira, itong pulseras. Hinahanap kita sa lahat ng mga taon na ito. Ji, Huo, ito ay masyadong biglaan. Sa komperensya ng bidding sa susunod na linggo, opisyal kong iaanunsyo na ikaw ang anak kong nawala ng matagal, ng Jingtian Group. Ang karapatan sa mana ay natural sa'yo. Ji, Huo, ito. Hindi ito maaari. Anak ko, dapat magmana ng lahat ng meron ako, syempre. Lahat ng taon na pagkakautang ko sa'yo, bayaran ng tatay mo lahat sa'yo. Tatay, magsisikap talaga ako. Hindi kita bibiguin. Binabati kita, Mr. Huo. Binabati kita, Yun Xuan. Napakagandang balita nito. Jingwen, huwag mo na itong banggitin kahit kanino. Hintayin mo hanggang maanunsyo ito sa pulong ng subasta. Sige, mukhang gumana ang plano. Ayos. Pupunta ako sa piging mamaya. Shengshuan, pumunta ka muna sa hotel at umorder ng pagkain para sa akin. May kailangan muna akong asikasuhin. Si. Napakahusay ng talumpati mo ngayon. Salamat, Ms. Zhang. Huwag mo na akong tawaging Miss Zhang. Yabing na lang. Si. Ganyan dapat. At simula ngayon, hindi ka na isang bantay. Ano ako ngayon? Asistente ng Pangulo ng Shengtian Group. Responsible sa pag-aasikaso lahat ng mga bagay sa pulong ng subasta. Asistente ngo presidente? Ano? Ayaw mo? Pero wala akong karanasan. Sa silid pulong ng Jingtian, napakahusay mong magsalita. Karanasan iyon. Sige, tanggap ko. Ito ang terno na ipinagawa ko para sa iyo. Magpalit ka na para sa piging. Aba, si Lu Shengshuan, bakit hindi ka naka-uniforme ng bantay ngayon? Ang sobra naman ng pananamit mo. Saan ka pupunta? Wala ka bang trabaho ngayon? Pupunta ako sa isang piging ngayon. Piging? Anong ginagawa ng isang bantay sa piging? Hindi na ako isang bantay. Hindi ka na bantay. Ano ka ngayon? Asistente no presidente. Hahaha, asistente ng presidente. Ikaw, Hindi ka naniniwala sa akin? hindi nga ako naniniwala. Bantay ka lang, isang pinuno ng mga bantay sa ilalim ko, at ngayon, asistente ka ng presidente. Sa panaginip mo, Totoo iyan. ang totoo, sasabihin ko sa'yo, ano ang totoo? Ang totoo, hindi ka naka-uniform ngayon. Ibig sabihin, absent ka sa trabaho, kaya kailangan kong bawasan ang sahod mo ngayon. Sandali. Babawasan mo talaga ang sahod ko? Nagtataka lang ako. Bakit ka na-promote ng CEO bilang assistant? May binigay ka bang regalo sa CEO? O baka naman gumamit ka ng maduming paraan? Limuyon. Ang mga desisyon ng CEO sa tauhan ay hindi mo pakialam. Ikaw, isang bagong assistant, nagsasalita ka na parang CEO. Lu Shengshuan, 8 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Sino ka ba sa tingin mo? Limuyon. Sa pagkakaalam ko, noong panahon na direktor ka, gumagastos ka ng higit 10 milyon ng pera ng kumpanya kada taon. Lahat ng mga gastos na iyon ay walang paliwanag. Paano mo iyan ipapaliwanag? Ang mga bagay na iyan, bakit ko sasabihin sa'yo? Sino ka para tanungin ako? Assistant ako ng CEO ngayon, kaya sumagot ka ng totoo. Assistant ng CEO?
Naipasa ko na ang mga ulat lahat sa Internal Audit Department. Kung gusto mo, i-check mo. Gusto kong makita kung anong mga tsamba ang mahukay mo. Sige, susuriin ko ang bawat ulat ng maigi. Wala ni isang sentimo ang makakatakas. May importanteng gagawin ako ngayon. Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Lu Shengshuan, huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang nakuha mo ang trabahong assistant. Mababaw ang tubig dito. Mag-ingat ka baka malunod ka. Huwag mong hahayaang tumama sa'yo ang pinto paglabas mo. Uy, Feng Weigo. Ito si Limo yon. Bibigyan kita ng 1 milyon ngayon. Kailangan kong gumawa ka ng trabaho para sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na, makukuha mo ang natitira, bawat sentimo. Pero kung palpakin mo, alam mo ang mga kahihinatnan. Hindi kumakain ng maanghang si Jizang. Si tagapamahalawu ay alergic sa pagkaing dagat. Umorder ka ng 4 na malamig na putahe at 8 mainit na putahe. Ang sopas ay dapat na may manok at matsutake. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para sa bangkete. Ang bangkete. Anong ginagawa ng isang security guard sa bangkete? Mas bagay ka pang maging tagapaghain. Inupahan mo lang ang damit na iyan, di ba? Hoy, Jingwen, siya na ngayon ang asistente ni Jizang. Parang kahanga-hanga ang maging asistente ng CEO. Ginagamit lang siya ni Ji Zhang bilang panangga, iyon lang. Sa tingin mo ba, magugustuhan talaga siya ni Ji Zhang? Gusto lang niya ng masunuring security guard para malabanan ang panggigipit ng pamilya sa pag-aasawa. Tama, tama. Ano pa kaya? Hindi mo naman talaga inakala na ikaw ang bayani ng isang nobela? Isang security guard na mananalo sa mayaman at magandang babae. Panaginip mo lang. Ang pagpasok mo sa Shengtian, malamang dahil sa mga koneksyon ni Ji Zhang. Sumakay ka sa palda ng isang babae at may kapal ka pang mukha. Tapos ka na ba? Ang galing ninyong dalawang magtugma. Parang isang tambalan. Tapos na ba kayo? Gusto ko nang umorder. Ikaw, Ano? Seryoso? Sige, naiintindihan ko. Lu Shengshuan, ang kapal ng mukha mo. Kahit ang mga lihim na dokumento ng kumpanya, nangahas ka talagang nakawin ang mga iyon. Ano? Anong mga lihim na dokumento ang tinutukoy mo? Sa puntong ito, nagpapakatanga ka pa ba? Ang seguridad katatapos lang tumawag sa akin ng direkta. May nakakita na palihim kang pumasok sa lihim na imbakan ng kumpanya kahapon. At kinuha mo, nang walang pahintulot, ang pangunahing datos ng bidding. Talagang hindi ko kailanman ginawa ang ganoon. Hindi, ipaliwanag mo nga kung bakit kaninang umaga may nakakita ng mga ito sa iyong pribadong locker. Mga kopya ng mga dokumento ng bidding na dapat ay nasa safe. Loka ko? Hindi ko man lang naglagay ng anumang dokumento doon. Ngunit may isang tao na nakakita ng mga kopya ng dokumento ng bidding sa iyong locker, nasa itim at puti, at itatanggi mo pa ba? Lu Shengshuan, alam kong gusto mo nang patunayan ang iyong sarili sa bidding na ito. Pero kung magpapakababa ka sa pagnanakaw ng dokumento, paglabag sa patakaran ng kumpanya, mga mababang pakana iyan, ay talagang walang hiya at walang konsensya. Kailangan mo ng patunay para sa akusasyon. Sinasabi mong ninakaw ko ang mga dokumento. Anong matibay na patunay ang mayroon ka na ako ang may kagagawan? Director Lee, maaari akong magpatotoo sa bagay na ito. Kahapon, noong aalis na ako, nakita ko siya ng sarili kong mga mata, nag-iisa, nagpapalibot sa labas ng records room. Kahina-hinala talaga ang kilos niya. Sabi mo nakita mo ako? Sigurado ka bang ako iyon? Oh, ikaw nga. Malinaw kong nakita noon, kahit ang jacket na suot mo at ang suot mo ngayon ay eksaktong pareho. Narinig mo ba iyon? Narito na ang saksi at ebidensya. Lu Shengshuan, nasa harap mo na ang mga katotohanan. Ano pa ang masasabi mo? Feng Weiguo, ikaw na duwag na hamak at ngayon naging makatarungang saksi ka. Ako, sinasabi ko lang ang totoo. Ang pagnanakaw mo ng mga dokumento ay isang katotohanang hindi maikakaila. Hindi ko kayang itago ang katotohanan. Tama, si Captain Feng ay kilalang tapat na tao sa inyong kumpanya. Hindi siya nagsisinungaling o nanloloko. Tapat na tao, kung si Feng Weiguo ay matatawag na tapat, natatakot ako na wala ng taong hindi tapat sa mundo. Lu Shengshuan, huwag mong ilihis ang usapan. May saksi at ebidensya na tayo ngayon. Walang kwenta ang pagtanggi. Lu Shengshuan, pinaghihinalaan kang nagnakaw ng mga sikretong pangunahin. Isusuko kita. Tumigil kayong lahat. Anong nangyayari? Yabing. Itong si Lu Shengshuan ay nagnakaw ng mga dokumento ng bidding. Nakita mismo ni Feng Weiguo. Nakita rin nila ito sa cabinet niya. Totoo ba iyan? Hindi totoo. Ganoon ba? Sinasabi mo bang ninakaw ni Lu Shengshuan ang mga file?
Itanong ko sa'yo, bakit niya naman iyon ninakaw? Ano? Assistant ko siya. Lahat ng mga dokumento para sa bidding, may access na siya roon. Bakit pa niya kailangang nakawin iyon? At saka, asawa ko siya. Kalahating may-ari ng Shengtian. Pipinsalain ba niya ang sarili niyang kumpanya? Asawa? Yabing, anong sinabi mo? Si Lu Shengshuan ang aking legal na asawa. Matagal na kaming kasal. Ito. Sabi mo, nakita mo mismo na ninakaw niya ang mga file. Ako. Sigurado ka na siya talaga iyon? O, may galit ka ba kay Lu Shengshuan dahil inagaw niya ang trabaho mo? Hey, baka. Nagkamali. Feng Weigo, hindi yon ang sinabi mo kanina. Limo yun. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Yabing, kahit na asawa mo siya, hindi yon patunay na hindi siya nagnakaw. Nasa locker niya ang ebidensya. Ebidensya? Itanong ko sa iyo, sino ang may susi sa locker? Lahat ng mga security guard. Ang mga kamera? Hindi mo ba sinabi na may mga kamera? Ang mga kamera. Sira na. Sira na ang mga kamera. Ang convenient naman. Ito ang totoong surveillance footage. Kahapon ng hapon, si Feng Weiguo ay naglilibot sa labas ng records room. Alas 11 ng gabi, may isang tao na pareho ang suot kay Lu Shengshuan na pumasok sa records room. Pero hindi iyon si Lu Shengshuan. Ikaw iyon. Hindi ako iyon. Hindi ikaw? Ipaliwanag mo to. Sino yang nasa video? Feng Weigo, pinagbintangan mo si Lu Shengshuan. Muntik mo na akong mapalabas na may kasalanan. Director Lee, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na Tumahimik ka. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Limo yun. Ngayon, sinusubukan mong maghugas kamay? Huli na. Feng Weiguo, sabihin mo ang totoo. Baka maging maluwag ako sa'yo. sili mo yun? Sinabi niya sa akin na gawin ito. Sabi niya kung isisisi ko kay Lu Shengshuan, bibigyan niya ako ng $1,000,000 at ibabalik niya ang trabaho ko. Gawa-gawa mo yan. Director Lee, ito. Limo yun. Ano pa ang sasabihin mo? Yabing, hindi ko ginawa. Tama na. Simula ngayon, tanggal ka na sa Shengtian. At ikaw, Xu Jingwen, tungkol sa nangyari ngayon, iuulat ko ito kay Ginoong Huo. Feng Weigo, tanggal ka rin. Maaari na kayong umalis. Tatanggalin mo ako. Sige. Kita tayo sa pagpupulong ng bid. Xu Jingwen, mula ngayon, hindi na ako kailangang mag-ingat sa paligid ni Zhang Yabing. Sa wakas, hindi na kailangang makita ang mayabang na mukha ni Zhang Yabing at iyang si Lu Shengshuan. Wala siyang kwenta, pero akala niya ay may kwenta siya. Tara na. Tara, harapin natin sila. Si Security Lee ay nakabihis ng maganda ngayon, parang asong naka-Amerikana. Jingwen, wag mong sabihin iyan. Siya na ang katulong ni Miss Zhang. Katulong? Taga-bit-bit lang ng bag. Siya ang aking lalaki. Wala kang pakialam. Ang lalaki mo? Yabing, para mapasaya ang iyong tita, hindi mo sana siya dinala. Yabing, kung tatanungin mo ako, nagdala ka ng security guard sa event na ito. Hindi ka ba nahihiya? Peking kasal lang ito. Sino nagsabi sa iyo? Halata naman, sa estado mo, Yabing, paanong nahulog ka sa isang security guard? Lee, mo yun. Natanggal ka. Bakit ka nandito sa gala? Hindi mo ba nakikita? Sili mo yun ang bisita ko. Jingwen, wag mo na siyang patulan. Maghintay ka hanggang matapos ang bidding. Titingnan natin kung ganoon pa rin siya kayabang. Mga kababaihan at kalalakihan, magsisimula na ang bidding. Mangyaring maupo na po kayo. Tara na, oras na para pumasok. Siya. Mga kababaihan at kalalakihan, maligayang pagdating sa pulong sa bidding. 2 grupo ang sasali sa bidding ngayong araw. Una, ang Jingtian Group at Shengtian Group. Una, batiin natin ang kinatawan ng Jingtian Group, G. Limuyun. Sa lahat, pinararangalan ako ngayon na kumatawan sa Jingtian Group sa bidding. Ang Jingtian Group ay may napakalaking lakas at malawak na karanasan. Naniniwala ako na ang aming panukala ang pinakamahusay. Susunod, batiin natin ang kinatawan ng Shengtian Group, G. Lu Shengshuan. Paano nakasampa sa entablado ang isang security guard? Sige, tingnan natin kung kaya ko. Magandang araw sa lahat. Ako si Lu Shengshuan, kumakatawan sa Shengtian Group. Ang aming panukala ay nakatuon sa inobasyon at pagpapanatili. Sigurado akong magdadala ito ng pinakamalaking halaga sa partnership na ito. Inobasyon. Anong alam ng isang security guard sa inobasyon?
Ngayon, tayo ay dumako sa Q, a session. Mangyaring magtanong sa isa't isa. Mr. Lu, dati kang isang security guard, tama ba? Paano ka naging kinatawan ng Shengtian Group sa bid na ito ngayon? Dati akong security guard. Pero ngayon ako ay assistant ng presidente ng Shengtian Group. Para sa bid na ito, umaasa ako sa malalim kong pagkaunawa sa proyekto at sa suporta ng buong pangkat sa likod ko. Assistant ng presidente? Ilang araw ka pa lamang na assistant ng presidente? Hindi pa nga isang linggo, tama ba? May alam ka ba tungkol sa mga business proposal? May alam ka ba tungkol sa operasyon ng merkado? Isang taong nagbabantay na nagsuot ng suit at akala mo ay malaking tao na. Ikaw, ano? Natanggal ka sa Shengtian? At ngayon ikaw na ang kumakatawan sa Jingtian sa bed. Kabalintunaan iyon sa sarili nito. Ikaw, Tama na. Ang pulong na ito ng pag-aalok ay hindi lugar para makipagtalo ka. Mga kinatawan, mangyaring ilahad ang inyong mga panukala. Hayaan ninyong magsalita ang inyong lakas. Ito ay isang pulong ng pag-aalok, hindi isang tiangge. sige. Kung gayon, ipapakita ko sa lahat kung ano ang hitsura ng tunay na lakas. Lahat, mangyaring tingnan ninyo. Ito ang komprehensibong plano ng aming kumpanyang Jingtian na iniakma partikular para sa proyektong ito. Mayroon kaming nangungunang koponan ng industriya, pinakamaunlad na mga sistema, at pinakamayamang karanasan. Bakit pinapayagan si Limo yun na mapasok ang pangunahing negosyo ng Jingtian? Gaano na ba siya katagal sa Jingtian? Nakakapagtaka rin iyon. Ang datos na ito ay dapat na pinakamataas na antas ng impormasyon ng Jingtian. Susunod, iniimbitahan natin ang kinatawan mula sa Shengtian, Ginoong Lu Shengsuan, sa entablado. Galingan mo. Ito na ang huling pagkakataon. Natatayo ka sa ganitong okasyon. Manood ka na lang. Kamusta sa lahat? Ito ang panukala mula sa aming kumpanyang Shengtian. Inaamin namin pagdating sa laki at pondo, hindi kami katapat ng Jingtian. Pero mayroon kaming bagay na wala sa Jingtian. Pag-aalaga sa bawat detalye. Katapatan sa bawat gumagamit. Paano nangyari iyon? Guwardiya lang siya. Parehong mahusay ang dalawang panukala. Ang kay Jingtian ay matatag at may kapanuhan. Ang kay Shengtian ay makabago at maalalahanin. Bawat isa ay may kanya-kanyang kabutihan. Kailangan namin ng oras para pag-usapan. Ipapahayag namin ang mga resulta mamaya. Ginoong Huo, pwede po bang magtanong? Yabing. Sige. Tinanggal si Limo yun sa Shengtian. Bakit siya ang kumakatawan sa Jingtian sa paghahain ng panukala? At ang datos na ipinakita niya lang sa amin ay dapat na sa Jingtian na panloob na datos ng pinakamataas na antas. Hindi pa maaaring sabihin ngayon. Pero Ginoong Huo, Limo yun. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Pero yang si Lu Shengxuan mo ay magaling. Magaling ang ginawa niya sa panukala at nanatili siyang mahinahon. Siya ay mahinahon at matibay ang kanyang mga argumento. Ang taong katulad niya ay sulit paunlarin. Salamat sa papuri, Ginoong Huo. Aba, Jiang Yabing, Lu Shengsuan. Anong pinagsasabi mo? Ang saya? Tungkol ba yan sa pagkatapos mong matalo kung paano ka iyak? Li mo yun. Anong gusto mo? Wala. Sasabihin ko lang sa'yo na sa yugtong ito ng kompetisyon, matatalo ka. Talaga ba? Hintayin na lang natin ang resulta. Lu Shengxuan. Akala mo, kaya ng maliit mong panukala na talunin ako? Ilang taon na ako sa Shengtian, mula sa baba hanggang direktor. Ang kakayahan ng kumpanya mo. Kilalang kilala ko yan. Anong ibig mong sabihin? Ang pinakamalaking problema ng Shengtian ay ang masikip na daloy ng pera. Bukas na sikreto yan. Kahit gaano pa kalikhain ang panukala mo, kailangan nito ng pera para maisagawa. Di ba? Kailangan ng grupo. Di ba? Anong panlaban ng Shengtian sa Jingtian? Ang tanging bagay na hindi nagkukulang sa Jingtian ay pera. Ang kompetisyon ay tungkol sa pangkalahatang lakas, hindi lang sa kapital. Ang halaga ng panukala, ang mga posibilidad ng pakikipagtulungan. Mas mahalaga ang mga ito kaysa sa pera. Sa huli, Pangkalahatang lakas, ikaw, na ilang araw lang naging bantay, naglakas loob kang magsalita sa akin tungkol sa pangkalahatang lakas. Dumaan na ako sa mundo ng negosyo, sa napakaraming taon. Nakita ko na ang mas maraming proyekto kaysa sa mga pagkain na kain mo. Ikaw, hintayin mo lang. Tama siya. Talagang hindi katapat ang pondo ng Shengtian sa Jingtian. Sa kompetisyong ito, nasa alanganin na tayo. hayaan nating ang panukala natin ang magsalita para sa atin. Naniniwala akong hindi babalewalain ang isang magandang panukala. Ang taos pusong saloobin ay makikita. Mukhang kumpiyansa ka. Hindi yan tiwala. Ito ay ang paniniwalang hindi masasayang ang pagsisikap. Pinigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita bibigo. Mga ginang at ginoo,
Tapos na ang pahinga. Ipagpapatuloy ang bidding. Mangyaring bumalik sa inyong mga upuan. Malapit nang magsimula ang huling round ng mga presentasyon. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa mga huling presentasyon. Maaari bang lumapit sa entablado ang mga kinatawan mula sa magkabilang panig upang magbigay ng pangwakas na pahayag? Tig 5 minuto. Mga ginang at ginoo, magandang araw, mga hurado. Ako si Limuyon, ang kinatawan mula sa Jingtian Group. Sinuri ko lang ang mga detalye ng aming panukala. Ngayon, nais kong magdagdag ng 3 punto. Una, nagtrabaho ako sa Shengtian sa loob ng maraming taon, mula sa entry-level na trabaho hanggang sa naging direktor. Alam ko ang kanilang modelo ng operasyon, kalagayan sa pananalapi, at ang mga kakayahan ng koponan sa loob at labas. Ang Shengtian ay mukhang kahanga-hanga sa labas, ngunit sa totoo lang, kapos ito sa pera. Iyan ay isang bukas na sikreto sa industriya. Hindi sila makakuha ng sapat na pondo upang suportahan ang proyektong ito. Ang aming Jingtian Group ay malakas sa pananalapi, at may mataas na kakayahan. Mayroon kaming sapat na mga mapagkukunan upang matiyak na magtatagumpay ang proyekto. Ang pagpili sa Jingtian ay pagpili ng katatagan, pagpili ng seguridad, kapayapaan ng loob. Kaya, mangyaring gawin ang pinakamatalinong pagpili. Pangatlo, ang kinatawan ng Shengtian Group ay dating gwardiya na sumali wala pang 1 buwan at naangat dahil sa mga kakilala para maging katulong ng presidente. Kita mo, ano ba ang sabi ko sa'yo? Lahat, isipin ninyo ito. Isang gwardiya na ni hindi man lang nakasulat ng maayos na plano sa negosyo ay kayang kumatawan sa Shengtian at gumawa ng mahusay na pagtatanghal. Ang pagpapadala ng Shengtian ng ganitong tao upang lumahok sa pagtawaran ay isang kawalang galang sa mga hurado at sa buong proyekto. Kaya, mangyaring gawin ang pinakamatalinong pagpili. Sa madaling salita, ang gusto ko lang sabihin ay Jingtian ang tanging tamang pagpili para sa iyo. Guardia, ikaw naman. Sige, ipahiya mo ang sarili mo. Siya. Talagang nangahas siyang umakyat doon. Kumusta kayong lahat? Ako si Lu Shengshuan, kumakatawan sa Shengtian Group. Kanina, si Mr. Li Muyun ay nagbigay ng 3 puntos. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Tungkol sa aking pinagmulan bilang isang security guard. Tama iyan. Dati akong security guard. Pero alam ko rin na ang pagkatao ng isang tao ay walang kinalaman sa trabaho. Ngunit may ilang tao na nakasuit at kurbata, nangangaral ng moralidad, habang sinisiraan ang iba ng palihim, sinusuhulan ng mga testigo at gumagawa ng peking ebidensya. Ang dalawa ninyong panukala ay nagpakita ng napakataas na antas ng profesionalismo at pagkamalikhain, parehong mahusay. Ngunit sa huli, isa lang ang kaya nating piliin, isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Ngayon, opisyal kong inihahayag ang huling nanalo sa tender na ito ay Shengtian Group. Yabing, nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Alam kong kaya mo. Sabi ko na nga ba? Imposible ito. Talagang imposible. Di mo yun. Ito. Anong gagawin natin? Hindi mo ba sinabi na sigurado na? Hindi ako makapaniwala sa resultang ito. May dayaan dito. Tiyak na gawa ito ni Zhang Yabing. Li Muyun, huminahon ka. Ang talo ay talo. Magkakaroon ka pa ng ibang pagkakataon. Ang mundo ng negosyo ay isang larangan ng digmaan. Minsan panalo ka, minsan talo. Muyun, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa ngayon, gusto kitang bigyan ng regalo. Regalo? Anong regalo? Ngayon, paki-welcome po ang CEO ng Jingtian Group, G. Huo Jingtian, sa entablado para magbigay ng talumpati. Una, gusto kong taos-pusong batiin ang nagwagi sa bid ngayong araw, Shengtian Group. Kahanga-hanga talaga ang inyong panukala, karapat-dapat. Bukod sa resulta ng bidding, ngayon, gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag isang mahalagang personal na bagay. 24 na taon na ang nakalipas, nawalay ako sa aking anak na lalaki. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Naglakbay ako sa malayo't malawak at nagtiwala sa hindi mabilang na mga tao. At ngayon, mapalad akong sabihin sa lahat. Sa wakas, natagpuan ko na siya. Siya si Li Muyun. Ano? Si Li Muyun ay talagang anak ni Huo Jingtian na nawalay ng matagal. Paano nangyari iyon? Imposible yan. Magkasama kaming lumaki ni Limuyon. Simula bata pa kami. Hindi niya ito nabanggit sa akin. Hinding-hindi.
Tatay, salamat. Salamat sa lahat ng mga taon na hindi ka sumuko sa paghahanap sa akin. Anak, sa lahat ng mga taon, nag-iisa ka sa labas at nagdusa ng labis. Mula ngayon lahat ng mga ari-arian ng Jingtian Group ay unti-unting ililipat sa pangalan mo. Ito ang utang ng iyong ama sa iyo. Salamat, tatay. Hindi kita bibiguin. Aalagaan kita sa natitirang buhay ko. Kaya pala nagawa ni Limu yun na makapasok sa pangunahing negosyo ng Jingtian. Iyon pala ang dahilan. Mga iginagalang na panauhin, ngayon ay talagang dobleng biyaya para sa akin. Ang unang biyaya ay ang muling pagkikita ko sa aking matagal ng biyolohikal na ama. Ang pangalawang biyaya ay nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang alukin ng kasal ang taong pinakamahalaga sa akin. Ang taong iyon ay ang taong nakasama ko sa hindi mabilang na mga sandali. Ang aking kababata at kasintahan, Jiang Yabing. Ano? Hihingin ba niya ang kamay ko? Ano? Yabing, halika, umakyat ka. Limu yun. Anong ibig mong sabihin? Jingwen, anong ginagawa mo? Bumaba ka. Bumaba ka. Sabi mo lang na magpo-propose ka kay Zhang Yabing. Paano naman ako? Ikaw? Sino ka ba? Hindi ba tayo nagkasundo? Nagpanggap ka na anak ni Mr. Ho. Tinulungan kita. Sabi mo, pakakasalan mo ako pagkatapos. Kalokohan ang sinasabi mo. Sino ang pumayag sa'yo? Itinatanggi mo pa ba? Sa reception room ng Shengchan, ikaw mismo ang nagsabi. Sabi mo, basta matulungan kitang magpanggap. Pakakasalan mo ako. Xu Jingwen, baliw ka ba? Ako. Sili mo yun, pakakasalan ka. Karapat dapat ka ba sa akin? Ikaw, Receptionist ka lang. Umakyat ka dahil ipinagkanulo mo ang ex mo. Anong akala mo, kaya mong pakasalan ako? Lahat. Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Baliw ang babaeng ito. Paulit-ulit niya akong ginugulo. Limu yun. Hindi ka tao. Dalhin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang masira niya ito para sa akin. Limu yun. Makakamit mo ang nararapat sa'yo. Limu yun. Nakakadiri ka. Yabing, huwag mong pakinggan siya. Wala tayong relasyon. Talaga? Siyempre. Ikaw lang ang para sa akin. Pakasalan mo ako. Yabing. Isang panukala? Ganyan lang? Dapat maayos ang panukala. Luluhod sa isang tuhod, mga bulaklak, isang singsing. Walang kulang. Sisi. Jiang Yabing. Tatraydorin mo ba ang ating kasunduan? Bitawan mo ako, Yabing. Yabing. Gusto talaga kita. At ngayon, mayroon na rin akong ang katayuan ng tagapagmana ng Jingtian. Pakiusap, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya? Pakasalan mo siya? Si, Yabing? Yabing huwag. Limu yun. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Limu yun? Alam mo ba ang pinakaayaw ko? Ano? Pinakaayaw ko ang mga mapagpanggap. Ito ang sertipiko ng kasal natin. May asawa na ako. Ano? Ikaw? Nagbibiro ka ba? Tingnan mong mabuti. Ang asawa ko ay si Lu Shengshuan. Hindi. Imposible. Imposible talaga ito. Pinakasalan mo si Lu Shengshuan? Hindi ako naniniwala. Sinisikap mo lang lokohin ang nanay ko. Si Lu Shengshuan at ako ay talagang nagmamahalan. Si Lu Shengshuan? Yung guwardiya? Oo, siya ang asawa ko. May lisensya na kami sa kasal. Bakit mo siya pinakasalan? Guwardiya lang siya. Kumikita siya ng ilang libo sa isang buwan. Bakit? Paano siya naging karapat-dapat sa iyo? Para sa kanyang kabaitan, para sa kanyang integridad, para sa pagligtas niya sa aking ina, para noong ginipit mo siya, noong pinagbintangan mo siya, hindi siya kailanman umurong, at ang mga ito, wala ka, kahit isa sa mga iyon. Yabing, magkasama tayong lumaki. Nasa tabi mo ako ng higit sa 20 taon. Hindi ako kasing husay niya sa anumang bagay. Hindi ka kasing husay niya sa anumang bagay. Ang ginagawa mo lang ay magpakana. Ang ginagawa mo lang ay samantalahin ang iba. Ang ginagawa mo lang
ay magpanggap. Hindi ka karapat-dapat na ihalin tulad sa kanya. Jiang Yabing, bakit mo ito ginawa? Alam na alam mo na si Li Muyun ang anak kong nawala ng matagal. Ngunit sa harap ng media, pinahiya mo siya ng ganoon. Sinisampal mo ba ako sa mukha? Ginoong Huo, sigurado ka ba talaga na anak mo siya? Anong ibig mong sabihin? Ang pulseras ang patunay. Paano iyon magiging peke? Sili mo yun, sa kumpanya, nagnakaw ng mga kumpidensyal na dokumento at pinagbintangan si Lu Shengswan. Tinanggal na siya sa Shengtian. Ginoong Huo, nalinlang ka. Lihim siyang nakipagsabwatan kay Xu Jingwen para magpanggap. Lahat para nakawin ang iyong ari-arian. Jiang Yabing, sinisiraan mo ako. Nasaan ang ebidensya mo? Sinasabi mong ako ang nagbintang sa kanya. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Ebidensya? Umamin na si Feng Weigo. Inutusan mo siyang pagbintangan si Lu Shengswan. Kailangan mo bang dalhin ko si Feng Weigo dito para harapin ka? Peng Weigo, sino ba siya? Isang tinanggal na hepe ng seguridad. Mapagkakatiwalaan ba ang mga salita niya? Siguradong sinuhulan mo siya. Ginoong Huo, gusto ko lang kayong tanungin. Ano ang dahilan para sigurado ka na si Li Muyun ay anak mo? Dahil lang sa isang pulseras? Tama. Itong pulseras. Ako ang mismong naglagay nito sa anak ko noon. Ang letrang Xuan dito ay inukit ko rin mismo. Walang pagkakamali. Tama. Ito ang patunay. Suot ko na ito mula pagkabata. Ako ang anak mo. Iyan ang pulseras ko. Gie Huo. Sa akin ang pulseras. Ano? Sa iyo. Anong patunay ang mayroon ka? Itong pulseras ang tanging alaala na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Lumaki ako sa ampunan. Ako mismo ang binigyan ng direktor noon. Sandali. Ano ang nangyayari dito? Katawa-tawa. Sinasabi mong alaala. Iyon na agad. Masasabi ko rin na suot ko na ito mula pagkabata. Kung gayon, masasabi mo ba? Saan nanggaling ang pulseras na ito? Ako, May nakaukit na Xuan sa loob ng pulseras. Alam mo ba kung ano ang kahulugan nito? syempre alam ko. Iyon ang palayaw ko. Xuan ang palayaw mo. Ikaw si Li Muyun. Paano naging Xuan ang palayaw mo? Ako si Lu Shengswan. Ganon ba? Nakita mo na nabawi ko ang pamilya ko. Nainggit ka at nagpanggap kang ako. Gusto mong agawin ang tatay ko sa akin. At nakawin ang mana ko. Hindi ako nagpapanggap na iba. Akin talaga ang pulseras mula pa noon. Sa'yo? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil nandito ang mga reporter ngayon. Gusto mong, sa harap ng lahat, paratangan ako. Hindi ko alam noon. Hinahanap ni Mr. Huo, ang anak niyang lalaki. Hindi mo alam. Paano mo nalaman na may kinalaman ang pulseras kay Mr. Huo? Ako. Nakita mo na nabawi ko ang pamilya ko, at nainggit ka. Naiinggit ka sa akin. Guwardiya ka lang. Paano ka nangahas makipagsabayan sa akin? Li Muyun, huwag kang magparatang ng hindi totoo. Jiang Yabing, syempre, kakampi ka niya, asawa mo naman siya, mag-asawa kayo, at nagsasabwatan kayo para magpanggap, para manloko kay Mr. Huo at makuha ang pera niya. Li Muyun, sinasabi mong nagpapanggap lang sila? May patunay ka ba? Patunay? Nagpakasal sila. Iyan ang patunay. Si Jiang Yabing mismo ang nagsabi kanina. Mr. Huo, isipin mo, anong karapatan ng isang guwardiya? Napakasalan ng isang CEO. Hindi ba yan para lang manloko ng pera? Ngayong tinanggap mo na ako bilang anak mo, naiinggit sila. Gusto lang nila ng parte. Hindi ko. Hindi mo. Patunayan mo. Patunayan mong sayo ang pulseras. Wala ka nang masasabi, ha? Ginoong Huo, nakita mo yon, di ba? Mga manluloko sila. Sa puntong ito, ano pa bang kailangan mong ipaliwanag? Ginoong Huo, talagang akin niyang pulseras. Noon, bilang regalo sa karawan, ibinigay ko iyon kay Xu Jingwen. Pagkatapos, ibinigay niya iyon kay Li Muyun. May tao. Nasaan na si Xu Jingwen? Jingwen, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Pananagutan mo ang bawat salita. Ako, Jingwen, alam ko, galit ka lang sa akin, dahil nag-propose ako kay Yabing. Pero hindi ka pwedeng, dahil lang nawalan ka ng kontrol. Tulungan silang isisi sa akin. hindi ko gagawin. Tungkol sa personal nating mga bagay, pwede nating pag-usapan ng pribado, pero ang usaping ito ngayon ay mahalagang hakbang sa pagkilala ng pamilya. Hindi ka talaga pwedeng mag-imbento. Xu Jingwen, huwag kang magbigil. Sabihin mo ang totoo sa harap ng lahat. Kanino ba talaga yung pulseras? Ang pulseras. Ito ang pulseras ni Lu Shengswan. Su Jingwen, ang kapal mo. Sinabihan mo akong sabihin. Nangako ka na kung gagawin ko ito para sa iyo. Pakakasalan mo ako. Pero pagkatapos, nag-propose ka kay Jiang Yabing. Sinisiraan mo ako. Ginoo Huo, pakiusap, huwag kang maniwala sa kanya. Tinanggihan ko lang siya. Bitter siya, kaya gumagawa siya ng mga kasinungalingan para isangkalan ako. Paratangan ka? Bakit hindi na lang siya pumili ng iba?
Bakit ikaw pa ang napili niya sa lahat? Kasi desperado siyang pakasalan ako. Hindi ako pumayag. Kaya ganito siya gumanti. Di mo yun. Hindi ka na nga tao. Malinaw na ikaw mismo ang nangako. Nakikita naman ng lahat, di ba? Ito ay isang baliw na babae na ang pag-ibig ay naging puot. Kaya niyang mag-imbento ng anumang walang katotohanang kasinungalingan. Tumahimik. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Jingwen, dahil sinasabi mong kay Lu Shengxuan ang pulseras, mayroon ka bang tiyak na ebidensya? Ako. Kung wala kang ebidensya, kung gayon, ito'y pawang mga paratang mo. Ginoong Huo, ngayon nakikita mo na, di ba? Wala talaga siyang ebidensya. Sinusubukan niya akong pagbintangan. Lu Shengxuan, ikaw, makakapagbigay ka ba ng anumang ebidensya? Ginoong Huo, may video ako dito. Ano? Kinunan nito ilang araw lang ang nakalipas sa reception ng Shengtian. Hanggat magtutulungan tayo, kaya natin lahat. Oo, Director Lee. Gusto kong bigyan ka ng regalo. Maliit na tanda lang mula sa akin. Kukunin ko na ito. Ito. Hindi ito totoo. Peke ito. Pineke niya ito. Lee, mo yun. Sa tingin mo, nasuhulan mo ang departamento ng pag-audit at hindi nila malalaman ang pangungurakot mo? Lahat ng narito ay ang lahat ng krimeng ginawa mo mula nang maging direktor ka. Limo yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Talagang ipinaganulo mo ang kumpanya. Ako. Lim mo yun. Ano pa ang sasabihin mo? Ginoong Huo. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka? Nagpanggap kang anak ko at nilaro mo ang damdamin ko at sinubukan mo pang agawin ang aking ari-arian. Guwardiya, isuko siya sa pulis. Ginoong Huo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naloko rin ako ni Xu Jingwen. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang sakim. Xu Jingwen, pwede ka nang umalis. Mula ngayon, hindi ka na empleyado ng Jingtian. Oh. Lu Shengxuan. Pasensya na. Alagaan mo ang sarili mo mula ngayon. Anak, ang pulseras mo? Tatay, totoo ang sinabi sa video. Ang pulseras na iyon ay sa mga magulang ko na nag-iisang alaala na naiwan sa akin. Payag ka bang sumailalim sa paternity test? Payag ako. Ginoong Huo, lumabas na ang resulta ng paternity test. Ang posibilidad na mag-ama kayo ni Ginoong Lu Shengxuan ay 79.7%. Anak ko. Tatay, Anak, naghirap ka sa lahat ng mga taong ito. Hinahanap ka ng tatay mo sa loob ng 24 na taon. Sa wakas, nahanap na kita. tatay, hindi ako naghirap. Lumaki ako sa ampunan, wala akong mga magulang, pero natuto akong maging malaya. Nang maglaon, nakilala ko si Yabing at ikaw. Pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng tao. Lahat. Ngayon, ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Nahanap ko ang tatay ko. Pero may isa pang bagay na lagi kong gustong gawin. Yabing, matagal na tayong legal na kasal. Matagal ko ng utang sa'yo ang kasal. Shengxuan, Ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong opisyal na mag-propose sa'yo. Pakasalan mo ako? Papayag ka ba? Anak, gamitin mo ito. Yabing, mula sa pagkikita natin sa pasukan ng Civil Registry hanggang sa pagbabantay sa pasukan ng Shengtian, mula sa pagtitiwala mo sa akin ng all-access card na iyon, hanggang sa nandito ka ngayon, sa buong paglalakbay, salamat at lagi kang nasa tabi ko. oh, Ngayon, hindi ko lamang natagpuan ang aking anak, kundi nasaksihan ko rin ang kasal ng aking anak. Mula ngayon, ang Jingtian Group at ang Shengtian Group ay bubuo ng isang permanenteng partnership. Mahal, ang kasal na utang ko sa'yo, natupad ko na ito ngayon. mahal, pakialagaan mo ako mula ngayon.